So eto na nga mga kababayan, pag-usapan po natin itong nakita po nating balita about po kay General Torre. Alam naman po natin mga kababayan na napakainit po ng usapin ngayon sa napapanahon at posibilidad na pagpapalit ng liderato ng PNP or netong Philippine National Police. So ngayon, isa po si General Torre sa ipinapanawagan ng mga kababayan Pilipino po natin na dapat pumalit mga kababayan kay PNP Chief General Marbil, na kung saan mga kababayan alam naman po natin yung kalidad at trabaho nitong si General Torre. So ngayon, basahin po natin itong nakita po nating balita galing po dito sa latest news. Sabi po dito mga kababayan, bakit nga ba si General Torre ang isa sa malimit ipanawagan ng mga kababayan Pilipino po natin na dapat po ay pumalit dito po kay PNP Chief General Marbil, na kung saan mga kababayan talagang naramdaman naman po natin yung pagtatrabaho ni General Torre bilang isang general sa ating bansa mga kababayan, na nakatulong po talaga ng malaki na ipamulat sa mga kababayang Pilipino po natin yung pagkakapantay-pantay pagdating sa pagharap sa kanilang mga pananagutan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, sabi po dito sa latest news, Torre may bayag, may dibdib. Ayon po dito sa BACC. May bayag, may dibdib, may political will. Ganito inilarawan ni Volunteers Against Crime and Corruption, BACC, Founding Chairman Boy Evangelista, si Police Major General Nicolas D. Torre III sa isang panayam sa radyo bilang isa sa mga napipisel na susunod na Chief ng Philippine National Police. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, totoo nga naman. Kasi itong si General Torre, alam naman po talaga natin mga kababayan na may tapang po talaga yan. At alam naman po natin yung kalidad nga ni General Torre, lalo na pagdating sa pag-i-implement ng warrant of arrest. At kita nyo naman mga kababayan na kahit big fish pa, yung hahayinan ng arrest warrant ay napapapanagot. At kahit pasabihin natin na pugante yan, may koneksyon, malaking isda at nagtatago, kayang-kaya po yung hanapin ni General Torre mga kababayan. Magampanan lamang po yung kanyang sinumpaang tungkulin. Kaya kung meron man pong karapat-dapat na pumalit kay PNP Chief General Marbil, ay walang iba yon. Kung hindi, eto pong si General Torre. Yan po ay may personal opinion mga kababayan. Ano po? So ngayon, sabi pa dito, binanggit ni Evangelista ang estilo ng pamumuno ni Torre na hands-on at epektibong mga estratehiya kontra krimen, lalo na ang kanyang mga programa sa police visibility at ang 5-minute quick response na pinuri mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Unang-una ang police visibility. Laging ating panawagan yan. Pangalawa, ang 5 minutes response time sa QCPD. Proven effective sa ad ni Evangelista mga kababayan, dahil nga naman sabi nga ni Presidente Marcos, kapag ka nakikita ng mga kababayang Pilipino po natin yung mga kapulisan at naging kilala na yung pulis na yon, mas madali na para sa mga kababayang Pilipino po natin ang humingi ng tulong sa ating mga kapulisan, at mas madaling magkaroon mga kababayan ng pagresponde ang ating mga kapulisan kung yan po ay laging nakikita ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya tama po itong isa sa mga programa mga kababayan ni General Torre na kung saan etong police visibility, dahil nga the more na nakikita na mga kababayan Pilipino po natin yung ating mga kapulisan, the more na mas nagtitiwala po sila sa ating mga kapulisan, at the more na nagagampanan din ng ating mga kapulisan yung kanilang trabaho. Ano po, at yung kanilang maagang pagresponde sa mga kriminalidad na nangyayari dito po sa ating bansa. Sabi pa dito mga kababayan, binalikan din niya ang panahon ni Torre bilang QCPD Director kung saan na ipatupad ang paggamit ng real-time bodycam system na nagbibigay ng live video feed tuwing may operasyon. Sabi ko kay General Torre, pwede pa rin ito sa panahon niya. May bodycam real time, nagsisend ng video, kaya kapag ka may responde na papanood mo roon mismo bilang isang madalas konsultahin ng media tuwing may transition sa PNP leadership. Inisa-isa rin Evangelista mga pamantayan ng BACC para sa mga susunod na PNP chief. Kabilang sa mga pangunahing kwalifikasyon, moral ascendancy, malinis na track record, pagiging independyente mula sa pamumulitika at mga tapang na pairalin ang mga merit system sa hanay ng kapulisan. Hindi pwedeng sunod-sunuran sa mga politiko. Diin niya, pag chief PNP ka na, dapat hindi ka nagpapadikta kahit sinong politiko. May board of selection tayo, composed of command officer at multisectoral representative. Yan ang dapat masunod sa pagpili ng mga
regional at kay police official. Yan po yung pagkakasabi dito. Dagdag pa niya, dapat taglay ng susunod na hepe ang integridad, pagmamahal sa bayan at takot sa Diyos. Dapat may integridad, may dangal at higit sa lahat, takot po sa Diyos. Kung titingnan nyo mga kababayan, yung mga binanggit dito, meron po niyan si General Torre. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, kapag ka ang pinag-uusapan ay pagpapatupad ng batas, alam naman po natin mga kababayan na si General Torre po ang nakakagawa po niyan. Kahit pasabihin na big fish ka, kaibigan ka ng dating presidente o presidente ka or naging presidente ka ng Republika ng Pilipinas, basta may pananagutan ka, hindi magpapadikta itong si General Torre at ipapatupad sa'yo ang batas. At kung titingnan natin mga kababayan, talagang yung track record, alam naman po natin ang mga track record ni General Torre, talagang malinis mga kababayan. At alam din naman po natin mga kababayan na si General Torre, talagang makabayan at mahal po ang Pilipinas at hindi nagpapadikta kung kani-kanino. So sabi pa dito mga kababayan, pinaalala rin ni Ebanghelista na bagamat mahalaga ang tiwala ng Pangulo bilang appointment authority, dapat ding isalang-alang ang kakayahan at karakter ng uupong chief. Mahirap mamili ng chief PNP pero hindi lang tiwala ng Pangulo ang mahalaga. Kailangan ng tunay na leader na may puso, prinsipyo at malasakit sa bayan. Habang hinihintay ng bayan ang pinal na desisyon ni Pangulong Marcos Jr. para sa kapalit ni PNP Chief General Romel Francisco D. Marbil, ang matitinding pananalita ni Ebanghelista ay sumasalamin sa sigaw ng civil society para sa isang leader na may kakayahan at tapang mga kababayan. At alam naman po natin na si General Torre po yung meron yan. Kasi sino ba naman mga kababayang pulis, general, ang nakagawa ng i-implement or ipatupad ang batas sa mga taong big fish mga kababayan at ipamulat sa sambayan ng Pilipino na pagdating sa pagpapatupad ng batas, pantay-pantay lahat. Walang mahirap at walang mayaman. Kung ano yung proseso mga kababayan na ipinapatupad sa mga mahihirap tuwing may mga kasalanan ito, ganun din ang proseso na ipinapatupad din sa mga mayayaman mga kababayan at may mga koneksyon na katulad nitong sina Kibuloy at nitong sina Duterte mga kababayan. Kaya kung meron man po talaga na dapat pumalit bilang PNP chief, walang iba po yun kung hindi etong si General Torre. Yung tapang, malasakit at pagmamahal sa bayan, nasa kanya na po lahat. At yung pagiging makadiyos mga kababayan, alam naman po natin na kay General Torre po lahat yan. Ano po? So ngayon mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa pagsasalamin at paglalarawan ni founding chairman ng BACC, Boy Ebanghelista, kay Police Major General Nicolas Torre III mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hingil po dito sa mga paglalarawang ito. Dahil kung ako tatanungin mga kababayan, in my personal opinion, mas mabuti at mas maganda na si General Torre ang maging PNP chief. Dahil alam naman po natin na kapag si General Torre ang napaupo bilang PNP chief mga kababayan, mas madidisiplina po niya yung mga nasa hanay po nila mga kababayan na gumagawa nang hindi po maganda. Ano po mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na yan natin nalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Hindi lamang po mga kababayan sa ating YouTube channel, kung hindi maging sa gobyerno ni PBBM. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Maraming salamat po.